by District Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sa Abril 30, 2024. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ning opinyong legal, madara ning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Good morning, welcome po sa tuyang programa ngunyan na aldaw nin Sabado, April 27, 2024. Na iling ko na ngunyan si partner, yao na tulo si partner. Good morning, tabi partner. Hello. Attorney Kuya Tin. Mike, good morning po sa tuyang mga paraantabay. Ini po si Christine Longabella. Ang kapartner ni Kuya Mike sa Legally Yours GB dapat araw. Tabaka nalingaw na ninda Kuya Mike. Sa mga yaon po dyan sa arong, welcome po sa tuyang programa ha. Ini po si Kuya Mike and si Attorney Tin. So kung nailing po unindo, ang satuya na didiskuter yun ngunyan, illegal dismissal. May apot ako kay Attorney Tin sa pagpuun kang satuyang programa. Baka may mga araman po kamo dyan na sa harong ngunyan or sa mga gadgets na gamate. Ano ang mga dismissal na maray na nakakapaugma? Attorney Tin, Aberdao. Anong mga dismissal ang maray? Maugma kapag nagkaigwa ka ka Ang aram ko Kuya Mike, pag nagapa-dismiss na ako sa mga estudyante ko, maugma sinda. Actually, yung ang top notcher Attorney Tin na kampi ka arap po tayo ni. Anong yan dismissal lang maugma ka? Ay pag nagaklase pa ngaya, pag sinabi ngayang class dismiss. Maugma. Maugmahon pag class dismiss. Naman Kuya Mike, ano sa hiling mo ang illegal dismissal? Hindi ba so nagpapa-dismiss kang klase na bako pa dapat? Dahil pa sa oras, atab pa ngayon. May mga perang minutos pa. Bako pa dismissal. Early dismissal ito. Early dismissal, okay. Okay. Gari ba ko dyan mainit sa lugar mo, Attorney Tin? Gari mapreskuhon dyan sa mo. Alagad sa luwas, kang pagpasiring ko digde. Hali ako duman sa review center sa Google. Grabe ang init. Ang apod palan kayo ni ngunyan baga, heat index. Ngunyan na, Mike, aram mo ba kung pera ang heat index? Ngunyan? Ngunyan na aldaw? Oo. Pero nadagdagan kaya Kuya Mike, kung pira man ang heat index mo yan na daw, nadagdagan kang hotness mo. Wow! Tama-tama, mainit talaga ang payo. So, payo pa. Oo. Ang mga bagay pala ng Attorney Tin, pa nag-aabot ng 50, arog kang heat index, considered ng disaster. Ayaw. May aram ka pang ibang bagay na pa nag-aabot ng 50 or paitaas, disaster na ang pangimati. May araw ako, pero abo ko magtarap. Puwera kang edad. Puwera kang edad, Attorney Tin. Dahil kasabay ang edad, tabi ha. Dahil kasabay itong edad. Taba ko pa man ito disaster ang edad baga. Pero ang iba, kung pag-una nyo disaster na ang 50 pa itaas, nasa sa Indo iyan. May nakauron ako sa bago. Sabi niya, ang presyo da kang bagas na nag-abot ng 50 pa itaas, disaster na sa mga parabakal. Yes. So, presyo pala ang pigtataram ninda. So, may mga bagay kaya na disaster talaga sa pangimati ka mga tao. Although... ang mas disaster pa dyan, Kuya Mike? Kung lagpas 50 na ang pang bagas per kilo, tapos mawaran ka pang trabaho, pambakas bagas. Yes. And, ang nangyari pa sa imo, nagkaigwa ka pa illegal dismissal. Kaya ang rason kaya ka nawaran trabaho, illegal ang sa employer, which is relevant, ngunit papaabot ng 50 per day ko yun. Okay. So, paano na maaaraman, Attorney Tin? So, ining mga terminolohiyang iniuna, ano ang legal na dismissal? As in, ano man ang illegal na dismissal? So, may papaliwanag ang taod-taod. Igwa din Kuya Mike piga-apod na constructive
dismissal. So, maaaraman lang mga paraan tabay na construct on the part of the employer upon or her employee. And then, maaaraman din po nito kung ano-ano yung mga pick-up and trust and authorized process under our code. So, para po ito karamihan, bakit ako naman na sarong hotday, araw mo, question for today. After nag-guest na ini Kuya Mike na question for today, nag-guest na for sa ito yung programa ng Yours. So, let me introduce to you, very formal, Okay. Okay, pag inuro-utro da, Attorney Tin, pag para uro-utro da ang mga pigtataram, totoo mananggad. Kaya salamat sa pagparauro-utro mo na totoo. Dapat ko yung Mike, nakuhulugan ka din kasi truth hurts ba? Okay, nakukulong. Okay. So, Attorney Tin, may nag-text sa tuya mo yan da i-greet uning happy birthday da kay April. So, birthday da ko niya na April ang bulan ko niyan April man kaya birthday. Happy birthday po sa imo April. May nagpapagreet lang po digdi sa tuya may nag-text kaya. So, introduce ta na Kuya Mike ang satong special guest. Okay po. Sige po, Attorney Tin. He is a Bicolano lawyer who was born in Paracale, Camarines Norte. So, mga taga-Camarines Norte na po dyan, magdamog ka mo sa sato yung programa mo at ang special guest from Camarines Norte. He took his BA Social Science at University of the Philippines and his law degree at University of the East. He was a former lawyer at the Teodoro and Saulog Law Office. He also worked as a corporate lawyer at Robinson Land Corporation in Ortigas Center, Pasig City. And presently, he is a government lawyer working for Congresswoman Mia Cabrales of the PTA Party. So, ladies and gentlemen, let us all together welcome Attorney Erwin Arbues, or also called Attorney Win. Okay, good morning po, Attorney Erwin. Good morning, Sir Mike, and good morning, Attorney Christine. Thank you for having me again. May idadagdag pa ako, Kuya Mike. Okay. Sige po. He is also a teacher or professor. The subject are elective law, law on public officers, administrative law, commercial law 1, and commercial law 2, St. Dominic Law School. So, ganyan din ang ating guest for today. Good morning, Attorney Tin. The floor is now all you. Okay. So again, good morning, morning po. Okay, good morning po, Attorney ha. At least naaraman ko may commonality kitang tulo, Attorney Tin. Para res pa lang kita nagtutukdo, and si Attorney Erwin nagtutukdo man po palan si Attorney Erwin. Yes. Okay. Welcome to the club. Salamat po. Okay, so Attorney Erwin, welcome po digdi sa tuyang programa, and nagpapasalamat kami inot nataunan mo kami ki oras as in mamamati ngunyan kang sa tuya na mga listeners ang mga detalye manungod digdi sa tuya na topic about illegal dismissal, and tamang-tama may mga celebration kita na related digdi arani na ang Labor Day. So Attorney Erwin, pwede suday duman na sabi ni Attorney Tin, baka may muya ka idagdag duman something na maray pero pigtatago mo pa, baka may pwede pa kayo maaraman kay Attorney Erwin sa iyang personality. Hindi naman po ako showy na tao. Pero maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa akin dahil hindi ko po matatanggihan si Attorney Tin. Isang chat lang yan sa akin talagang mag-guess ako agad. Okay, so sa at least talaga nagpapasalamat kami kay Attorney Tin kasi
na-invite ka dito sa ating programa, ang Legally Yours GB, Attorney Erwin. Sana lagi kang i-invite para lagi tayong magkasama dito sa ating programa sa Legally Yours GB, Attorney. So yung may mga katanungan po sa inyo dito sa topic natin na illegal dismissal, yung mga nasa bayat, mga nasa gadget, pwede po kayo magtanong via text or call sa ating numero, ang 0930-214-9781, and pwede doon sa ating live stream sa DCGB News Online, pwede po kayo mag-comment and maglagay ng reaction, comment or mga katanungan in relation dito sa topic natin na illegal dismissal. Okay, Attorney Erwin, ano po ba ang ibig sabihin ng illegal dismissal? Salamat po sa tanong, Sir Mike. Una po nating dapat malaman ay lahat ng empleyado, regular ka man, casual, kahit probationary, protektado po yan ng ating konstitusyon, protektado po yan ng ating mga batas. Ibig sabihin po, hindi sila pwedeng tanggalin ng basta-basta o yung walang tinatawag na due process at walang just cause or authorized cause. Okay. Kapag po ang isang empleyado ay tinanggal ng walang due process o hindi sang-ayon sa just cause o authorized cause, automatiko po siya po ay illegally dismissed. So very clear pag kung ang ibig sabihin ng illegal dismissal. So meron po bang mga may mga dahilan ba o specific na factors para matawag na illegal dismissal? Opo, Sir Mike, kapag po halimbawa ikaw ay tinanggal ng walang due process, yung tinatawag natin na tamang paraan ng pagtatanggal ng empleyado, yun po ay tinatawag na illegal dismissal. Meron po nakalagay sa ating labor code kung ano lang po yung mga dahilan para ikaw ay matanggal. Nasa Article 297 ng Labor Code at Article 298. Apo. Okay. Pwede po nating isa-isahin yan, Sir Mike. Okay. Sige po, Attorney. Yung na-mention mo lang po na dapat may due process. Paano po malalaman agad na mayroong due process yung nangyari sa kanya? Apo. Well, magkaiba po kasi ang due process para sa pagtatanggal ng empleyado sa Diyos kapag ang dahil ay just cause o authorized cause. Kapag just cause po, ito po yung may tinatawag na twin notice requirement. Ibig sabihin, ang empleyado at siya ay binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag tungkol sa kanyang naging paglabag sa company policy o kung ano pa mang mga posibleng dahilan ng kanyang pagkakasuspinde. Kumbaga. Tapos po, pag siya naman po ay nagpaliwanag na after 5 days, meron naman pong 30 days from that day ang employer para bigyan ng pangalawang notice. Kaya po tinawag na twin notice kasi may pangalawang notice pa po yan, nakalagay po doon na siya po ay tinatanggal na sa trabaho. Ngayon naman po, paano naman po magtanggal ng empleyado sa kapag authorized cause? Kailangan pong sumulat ng employer sa DOLE, sa regional director, ng dahilan ng iyong pagtatanggal sa empleyadong ito. At kailangan mo rin pong i-inform ang empleyado 30 days before mo siya tanggalin. Okay. So, may twin notice na dapat gawin yung pigpapa-AC or parang may information dun sa empleyado. Ang gagawa po niyan ay yung employer. Opo, ang burden of proof po na tinatawag ay nasa employer palagi. Siya po ang may responsibilidad na patunayan kung bakit niya nararapat na tanggalin sa legal na paraan ang kanyang empleyado. Okay. May mga nangyari na po ba, Attorney Erwin, na hanggang doon lang sa first notice lang, hindi na umaabot doon sa pagtanggal na notice? Ay nako sir, Sir Mike, napakaraming kaso po ang nangyari niyan. Minsan pa nga po wala talagang notice. Kaya po mahalaga na malaman ng ating mga tagapakinig na manggagawa kung ano yung karapatan nila. Kasi kapag po sila ay natanggal, halimbawa ng isang notice lang o walang notice, maaari po sila tumanggap ng 30,000 hanggang 50,000 pesos na award. Kasama pa po doon yung kanyang back
wages at pwede pa po siyang ma-reinstate o bigyan ng separation pay. Okay. Ano po yung tawag doon sa 30,000 to 50,000 na pwedeng may award sa employee? Attorney, para umihina yung signal ni Attorney Erwin. Ay, andyan, may audio. Sige, pag klarado na, pwede na. Ano po yun, medyo malabo po yung... Attorney, sabi ko kanina, na-mention mo yung mayroong 30,000 to 50,000 na pwedeng may award sa employee. May specific na tawag ba doon sa 30,000 to 50,000 na pwedeng maibigay? Opo, ang tawag po dyan ay yung tinatawag na sa jurisprudence po kasi natin malalaman yan, yung tinatawag na Serrano Doctrine at Agabon Doctrine. Ngayon, depende po sa case-to-case basis kasi yan, sir, kung magkano yung maibibigay sa'yo. So, korte po ang magde-decide yan, sir. Okay. So, korte ang magbibigay. Puntahan naman po natin, Attorney Erwin, yung na-mention nyo po na just cause doon sa termination or separation ng employee sa employer. Ano po yung mga bagay na para matawag na just cause sa termination? Apo. I-differentiate po muna natin, Sir Mike, ano po ba ang malaking pagkakaiba ng just cause at authorized cause? Kapag sinabi pong just cause, ay may kasalanan talaga yung empleyado. Kapag sinabi naman pong authorized cause, walang kasalanan yung empleyado pero siya po ay palugi na. Okay. Kaya po kailangan ang employer po ay palugi na. Kaya kailangan niyang magtanggal o magbawas ng empleyado o magsara ng kanyang business. Ngayon po, ano po yung mga nasa ilalim ng just causes? Meron po dito yung serious... sige sir, ano po yun? Kahit pala walang kasalanan, kapag pumasok dun sa authorized cause, pwede pa rin ma-terminate. Opo, kasi hindi naman po natin pwedeng pilitin ang employer na magpasahod kung siya ay malapit ng malugi. Okay. Kaya may balancing of interest din po na tinatawag. Sige po. Please continue po dun sa sa just cause na ini-explain mo po kanina. Sige po, Sir Mike. Ang mga nasa ilalim po ng just causes ay serious misconduct or willful disobedience. Ano pong ibig sabihin nito? Halimbawa, ikaw ay isang engineer, tapos inutusan ka ng supervisor mo o manager mo na pumunta ka sa site, pero ayaw mong pumunta kasi ayaw mong umitim, mainit ngayon, tinatamad ka o ayaw mo lang umitim. Tapos hindi ka pumunta. Yun po ay willful disobedience. Okay, disobedience. Ngayon naman po, gross and habitual neglect of duty. Ito po yung, dito po papasok yung palaging late o palaging absent. Okay. Apo. Sa attendance, Trust. tardiness. Apo. Ngayon po, papasok po tayo sa fraud at breach of trust. Ito po, yun ay applicable lamang sa mga managers at supervisors o dun sa mga empleyado na madalas may hawak ng pera kagaya po ng teller ng bangko o ikaw ay insurance agent na naghahawak ng pera ng iyong mga kliyente. Tapos pinakialaman mo po yung pera. Meron pa pong huli, commission of crime. Halimbawa po, ikaw ay gumawa ng krimen laban sa iyong employer o sa sino mang kamag-anak ng iyong employer, pwede ka rin pong tanggalin. Paano kung yung krimen ay hindi naman nangyari dun sa employer? Ibang krimen na nangyari outside na hindi related sa trabaho, hindi related dun sa mga boss niya. Hindi naman po nagdi-differentiate yung batas. Basta po ang sinabi, may ginawa kang krimen. Okay. Apo. Sige po. Okay, baka meron pa pong iba doon sa just cause, attorney? Yun na po, pwede na po tayong pumunta sa authorized causes. Okay, sige po, proceed po tayo sa authorized causes, Attorney Erwin. Ngayon po, nabanggit ko po kanina yung authorized causes, ito po yung mga dahilan na pwede kang tanggalin ng iyong employer kahit wala kang kasalanan. Ang una po dito yung installation of labor-saving device. Ano pong ibig sabihin nito? Magbigay po tayo halimbawa,
kunyari kayo po ay panadero, 5 kayong panadero sa isang bakery, bumili ng mixer yung inyong employer o yung inyong amo. Ngayon, isang panadero na lang po ang kailangan. Valid po yun Okay. na paraan para tanggalin yung 4 na panadero. So, Po. LSD, labor Ngayon, kung saving meron pa po, device. redundancy or retrenchment. Kapag redundancy po, Yes po, proceed po, attorney. Proceed po. Sige tama po, labor saving device. po. Opo. Sige po. Continue po. Ngayon po, sa redundancy naman, sige po, sa redundancy naman po, Sir Mike, kapag ito po yung halimbawa, kapag masyadong maraming empleyado para sa konting gawain. Ibig sabihin po, sobra-sobra yung mga pinapasahod ng employer. Tapos retrenchment naman po, ito po yung pagtatanggal din sa kapag halimbawa lugin na talaga sila at kailangan nila magtipid sa pas. Tapos sunod po, closure, kapag yung talagang magsasara na, wala nang pag-asa na maging viable pa yung kanyang business at luging-lugi na. At panghuli po, disease. Ibig sabihin po, kapag ang empleyado po ay may sakit, at ang sakit na ito ay hindi kayang gamutin, siya po ay pwedeng tanggalin ng employer. May mga specific bang sample ng mga diseases na pwedeng pumasok diyan para maging rason ng dismissal or termination? Basta po yung sakit ninyo ay nakaka-apekto sa inyong trabaho, pwede po yung gawing grounds ng authorized cause para matanggal ka po sa trabaho. Pero meron po tayong protection laban para sa mga HIV patient. Hindi po sila pwedeng tanggalin sa trabaho dahil sila ay HIV patient. Okay. So, yun sana nga ang susunod ng itatanong kasi communicable yan. Kaya lang, may protection pala. Sabi mo, Attorney Erwin, may protection yung mga okay. Paano kung inilihim niya, attorney, na meron siya niyan? Hindi niya sinabi sa employer. Kailangan po niyang i-notify ang kanyang employer, sir. Okay. So, kailangan... Pwede po yung pumasok na sa fraud or breach of trust. Okay. So, sa mga authorized causes, pasok yung communicable disease, lalong-lalo na kung related sa trabaho ang iyong disease. Apo, Okay, tama po yun. Okay. So, meron pa po bang iba, attorney, doon sa authorized causes? Ayun na po yung huli, Sir Mike. Okay. So, halimbawa, attorney, na-dismiss yung empleyado. Ngayon, paano niya malalaman, paano niya masasabi, ay, illegal pala yung dismissal sa akin. So, dito na tayo, sasagutin ngayon ni attorney, maya-maya lang, kung ano ang mga causes, maging ito man ay just cause or authorized cause. Sa pagbabalik lang po natin ipapaliwanag ni Attorney Erwin yung mga bagay na pwede nating masabi na tayo ay mayroong tinatawag na illegal dismissal. Ang oras, eksaktong alas 11:32. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies
rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang saindang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado. Pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites. W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Maghaharap-harap na ang pinakamahusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit 1 dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM, Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Calling all passers of a recently concluded Registered Master Plumber or RMP Board exams. Magkakaigwa po kita ng RMP oath-taking tigdi sa Bicol Region sa maabot na Mayo 8, 2024. Gigibuhon sa Hotel St. Alice, Legazpi City in cooperation with the PRC Regional Office 5 and the Philippine Society of Master Plumbers and Plumbing Engineers or PSMPE. Please attend this great opportunity in your plumbing profession. We call also for your support, RMP, to encourage your friend congressmen, senators to support the approval of plumbing engineering law in Congress and in Senate. This will give way for the conversion of our RMP license to plumbing engineer upon approval of the law. For information and other details, please contact Engineer Joselito S. Orticio, PSME, VP Luzon, and VP Membership at mobile number 0950-362-0017 or at Facebook, Engineer Joselito Orticio.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa satuyang programa. Sa satuya po na live stream sa DCGB News Online. Sabi ni Sir Reginald King, good morning Kuya Mike and Attorney Christine Longabella sa Legally Yours GB, listening and watching from Bangkerohan. And sabi man po ni Sir Joey BM, watching from Del Oro and Saulog Law Offices. So, salamat po sa pag-join po nindo sa satuyang programa. And of course, welcome po kamugabos na mag-comment and mag-text sa satuyang numero. Kaya ba po nindo si Kuya Mike and of course si Attorney Christine Longabella. Sabi kang satuyang texter si 1128, Kuya Mike, Attorney Tin, ano po ang nangyari sa ko? Igwa po bang illegal dismissal? Tasabi sa kuya kang sa kuyang employer, kung day ka ngaya ma-resign, ipapaluwas mi nga ining mga sala mong gibo. O, yaw na si Attorney Erwin. Attorney Erwin, may nag-apot dig sa tuyang texter. Ano nga tabi, Attorney? May illegal dismissal ba? Tasabi kang employer na kung day ka ngayon ma-resign, ipapaluwas mo nga sa mga sala mong gibo. Abad na si Attorney Erwin. Dexter. Okay, Kasi okay. una po, Okay, opo, kailangan po nating na. malaman. Okay na po, Sir Mike? Opo, clear na po, Attorney. Go ahead Opo. po.
Apo, kailangan po muna nating malaman, sir, ano po ba yung kanyang mga salanggibo? Baka man ay grabe man ang ginibo ni ate. Kaya, pero ito po, ang seryosong sagot po dyan. Ang labor right ay isa ring maaari ring ituring na property right. At ang property right ay may be waived. Ngayon po, kung siya naman po ay nag-compromise, valid po ang kanyang dismissal. Attorney Kung Erwin, nag-compromise po siya. sino po ang merong property right? Yung employee o yung employer? Parehas po. Parehas sila. Okay. Okay po. So, clear. Ano po ang ibig sabihin ng property right? Ibig sabihin po, may karapatan siya to an extent ay pagmamay-ari niya ang kanyang trabaho o ang kanyang negosyo. Okay. So, merong property right. Yan. Thank you so much, Attorney, sa pag-clear out ng mga terms kasi medyo technical ang mga mga nadidiscuss nyo ngayon sa So, Attorney, sabi natin kanina bago tayo nag-commercial, paano matatawag na illegal dismissal yung nangyari? Opo. Ang matatawag po natin na illegal dismissal kung sakali pong hindi sumunod sa due process o hindi nasunod kung ano yung just cause at authorized causes. Okay. So, very clear sa kanina na ipaliwanag na ni Attorney yung just causes and authorized causes. Ngayon naman, ano po, Attorney Erwin, ang consequences ng illegal dismissal sa employer? Ano ang consequences? Sa employer po, hindi po siya pwedeng makulong, sir. Ang employer po hindi siya pwedeng makulong kapag may illegal dismissal. Pero maaari po siyang magmulta. Okay, walang kulong, may multa. Wala pong kulong, may multa. Okay, ayos pala. May protection ng ang employer, walang kulong. Opo, pero mahirap pa rin magmulta ng magmulta. At kawawa naman po yung ating mga manggagawa kung tatanggalin na lang basta-basta. Okay. So, aside dun sa multa, Attorney Erwin, ano pa ang mga consequences na pwedeng mangyari sa employee naman? Ano ang pwedeng mangyari? Napatunayan, illegal dismissal. Ano ang consequences para sa employee? Ano ang mga pwedeng mangyari sa kanya? Ang employee po, sir, ay pwedeng makatanggap ng back wages. Back wages. Okay? Automatic po yun, back wages, meaning yung dapat na sweldo niya habang siya ay suspendido, bibigay po yun ng employer kahit hindi siya nagtrabaho. Okay? Okay. Tapos, ngayon po, meron naman pong tinatawag na reinstatement. Ang reinstatement po ay kung gusto pa ng employee o ng manggagawa na bumalik sa kanyang trabaho. Kasi po siya po ay may option na hindi na bumalik kapag halimbawa pakiramdam po niya o sa tingin niya ay meron ng tinatawag na strained relations o talagang hindi na po magkakaroon ng payapang pagsasama ang employer at employee, pwede po siyang hindi magpa-reinstate at sa halip ay humingi na lang ng separation pay. Okay. So, dalawa na ang naipaliwanag ni Attorney yung back wages at saka reinstatement. Kung ayaw na ng reinstatement, pwede siyang humingi ng separation pay. Apo, Sir Mike, pero linawin ko lang po, sir, Opo. Ang pwede lang pong tumanggap ng separation pay ay yung mga natanggal dahil sa authorized cause. Hindi po pwedeng tumanggap ng separation pay ang mga natanggal dahil sa just cause. Okay, so sa just cause, kung yun ang rason kung bakit kayo natanggal, wala daw separation pay. Only sa authorized cause. Okay. Meron din namang attorney tinatawag na moral damages. Ano po ang ibig sabihin nitong moral damages? Ang moral damages, sir, sa halos lahat po ng kaso, pwedeng humingi ang employer o kahit sino mang nagsasampa ng kaso, pwede po siyang humingi ng moral damages. As long as mapatunayan po niya sa korte na siya ay nakaramdam ng matinding galit o matinding lungkot, tapos hindi po siya nakatulog ng ilang gabi at naapektuhan ang kanyang kalusugan, pwede po siyang humingi ng moral damages sa korte. Okay, so kung meron talagang moral damages, ano ang pwede i-claim kung napatunayan na merong moral damages? Halimbawa, yung employee
napatunayan na gusto niya mag-claim nito moral damage, ano ang mga pwedeng mapasa kanya? Kung meron man. Amount po yan, sir. It is monetary award. Monetary. So, pera po siya. Okay. Monetary award. At korte po ang magdedesisyon kung magkano. Meron pa bang ibang damages na pwedeng i-claim aside dito sa moral damages? Sa totoo lang po, pwede po siya magsampa ng liquidated damages. Kung sa tingin niya ay... Opo, ang ginagawa po kasi sa practice, hihilingin mo sa korte ang lahat ng damages na maaari mong makuha. At korte po ang magde-decide kung pwede ka nilang bigyan. At syempre po, yung employer ang magbabayad nun. Lahat yon yung employer. Kung napatunayan na mayroong illegal dismissal. Kung napatunayan po. Opo. Kung hindi po napatunayan, Attorney Erwin, anong mangyayari sa employee? Matatanggal po siya. At ang employer po, pwede siyang mag-file ng counterclaim na tinatawag. Pwede rin siyang humingin ng moral damages. Pwede rin. Kaya dahan-dahan po sa mga empleyado natin. Dahan-dahan po. Okay. So, maghunos dili kayo sa pag-claim ng illegal dismissal kasi baka hindi naman talaga. Baka pasok kayo doon sa just cause at saka sa authorized cause. Okay. Po. Attorney, how about doon sa bayad sa abogado? Sino magbabayad if in case? Ang attorney's fees po, pwede po siyang ipa-reimburse sa employer kung mananalo ka. Kung mananalo. Opo. Ibig sabihin po, pero kung talo ka, hindi po siya required na i-reimburse ng employer. Okay. So, depende pala sa magiging resulta ng kaso kung panalo o talo. Okay. So, ano pa po ba, Attorney Erwin, ang pwedeng gawin ng employee kung halimbawa napatunayan talaga merong illegal dismissal, ano pa? Saan ba siya unang pupunta, by the way? Na-feel niya parang illegal yung pag-dismiss sa akin. Saan siya pupunta? Ang proseso po niyan, sir, ay pupunta siya sa pinakamalapit na NLRC office. Okay. Ang NLRC po, National Labor Relations Commission. Tapos po, mayroon po dong form na pwedeng fill upan ng ating employee. Ilalagay po niya doon kung ano yung sa tingin niya mga dahilan ng kanyang pagiging illegally dismissed. Tapos sila po ay pupunta na sa SENA o yung tinatawag na single entry approach. Ang ibig sabihin po noon, for 30 days, susubukan silang pagbatiin o pag-ayusin ng NLRC para po hindi na matuloy sa kasuhan. Okay. Paano kung nag-initiate na yung management na areglo na lang, kinausap yung employee? Would you advise that? Pwede naman po yung tanggapin ng employee na kung magkano yung offer ng management o ng employer at si tingin po niya ay sapat naman yun, pwede po niya yung tanggapin at ang kaso po ay madidismiss. Madidismiss na ang kaso. What if, Attorney Erwin, merong panalo yung employee tapos sabi nung employer, okay, meron kang pwede yung reinstatement. Ano po ang magiging advice nyo? Dapat pa bang bumalik yung employee? Depende po sa kanya, sa employee po, kung tingin niya ay magiging maayos pa po yung pagsasama nila, pwede po siyang bumalik. Pero dapat po niyang siguraduhin na ang posisyon na kanyang babalikan ay pareho doon sa kanyang inalisan. Ibig sabihin po, ang sweldo ay hindi mas mababa, hindi mas marami yung trabaho, parang status quo po ba? Ibabalik natin ang status quo. Paano naman kung the same yung trabaho, the same yung responsibilities, pero lipat ka sa ibang branch? Depende po yan kung gaano kalayo. Meron po tayong jurisprudence na siya po ay nagtatrabaho sa Maynila at inassign siya sa Baguio. Ang sabi po ng Supreme Court, yan po ay isang constructive dismissal. Dahil napakalayo po ng Baguio sa Manila.
parang gusto mo na lang talagang pahirapan yung iyong empleyado para kusa siyang mag-resign. Ano po ang ibig sabihin ng constructive dismissal? Parang napakaganda naman. Pero dismissal. Ang constructive dismissal po, Sir Mike, ay illegal. Illegal. Yan po ay illegal po yan na ginagawa ng ibang employer. Ang ginagawa po nila, pinapahirapan nila ng todo yung kanyang empleyado hanggang sa hindi na lang makayanan ng empleyado na magpo-voluntary resignation na lang siya. Okay. Yun So, po yun. pwede bang magreklamo ulit yung employee kung gano'n ang ginawa sa kanya? Ay, opo. Pwede po. Kasi po bagong grounds naman po at bagong legal basis yung kanyang idudulong sa NLRC. Okay. Baka may nakalimutan pa ako, attorney, ng mga detalye regarding dito sa illegal dismissal. So, please feel free po na ibigay nyo po kung meron man tayong nakalimutan pa. Sige po. Opo. Doon na lang po sa separation pay kung magkano po ang pwedeng matanggap ng ating empleyado. Kapag siya po ay natanggal dahil sa installation of labor saving device, ISD yung nabanggit natin kanina, siya po ay dapat makatanggap ng at least 1 month worth of salary or 1 month worth of salary multiplied to how many years he was in service. Ibig sabihin po, kung siya po ay kunyari po, 12 taon po siya nagtrabaho, times 12 po ang kanyang separation pay sa kanyang monthly income. Okay. Ngayon naman po, halimbawa, sa ibang authorized causes naman po, 1/2 lang po ng kanyang salary, kanyang monthly salary ang kanyang makukuha, multiplied sa number of years of service. Yun po yung malaking pinagkaiba ng dalawa. Okay. Kung LSD pala, 1 month times for how many years? Kung hindi sa doon sa LSD, 1/2 lang. Attorney. Tama po, attorney? Parang hindi ako narinig, attorney. Yes po. Okay. Attorney, ano po ang parang solicited advice mo na sa mga empleyado ngayon? Ano ang pwede mo Tama maging po yun, Sir Mike. Okay. Ano po ang pwede mo maging advice ngayon sa mga empleyado na at the moment may mga trabaho? Ano po ang magiging advice nyo ngayon, attorney? In relation dito sa illegal dismissal? Opo, Sir Mike, libre po sa website ng DOLE at ng NLRC ang ating labor code, ang iba't ibang department orders ng doon po natin malalaman kung ano ang ating mga karapatan bilang manggagawa. Ini-encourage ko po ang lahat ng ating tagapakinig na alamin po natin kung ano ba talaga dapat ang ating matanggap mula sa ating mga employer. Okay, very clear ang advice ni Attorney Erwin. Attorney, baka may gusto ka po i-greet, Attorney Erwin, ng mga labidabs mo, mga gusto mo batiin? Sige po. Apo, binabati ko po lahat ng kaibigan kong nanonood mula sa Del Oro at sa Ulug offices, sa akin pong pamilya sa Las Vegas, dyan sa Manila, at sa akin pong fiancé na si Doktora Asansa. Okay, wow. So, attorney, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng panahon at pag-share mo ng iyong talent and expertise regarding dito sa illegal dismissal. Masaya kami at nakasama namin po kayo. Sana dumami pa ang lahi nyo. Maraming salamat po, Sir Mike. Okay, attorney, subukan ko po magpadami ng lahi. Yan, sige. Sabi nga, go and multiply. Attorney, meron ditong mga nagigreet sa DCG News Online, si Sir Joey BM, watching daw from Del Oro and Saulug Law Office. Parang kilala nyo to. Joey? Opo, dati ko po siyang katrabaho. Okay. Si Attorney Joey po, babae po yan. Babae, sorry. Sorry na. Attorney, sorry na po. Okay, another greetings po from Nestor Tumangi Fernandez Jr. Regards to my relatives and friends in Ligao, Albay. I miss you guys. Okay? So, kami po sa ngalan ni Attorney Christine Longabella,
nagpapasalamat kami kay Attorney Erwin sa pag-join sa atin dito sa ating programa. And of course, yung mga nasa bahay, yung mga nanonood via DCGB News Online, maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan ni Attorney Crisine Longabella, kami po ay nag-iwan sa inyo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally